Ano ang totoong nangyayari sa Middle East ngayon? Bakit may missile sa Gulf region? Simula ng tension. Mga kabayan, kung napapansin nyo ngayon, parang sunod-sunod ang balita tungkol sa missile explosion at tension sa Middle East. Marami ang nagtatanong, lalo na yung mga nasa Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, bakit may bombahan ngayon? Ang latest na nangyari, nagkaroon ng military strike laban sa Iran na ayon sa reports may kinalaman sa military activity at sa issue tungkol sa nuclear program. Dahil dito nag-warning ang Iran, nagaganti sila kung patuloy silang aatakihin. At dito nagsimula ang bagong tension. Bakit nadamay ang Gulf countries? Ang tanong ng marami, kung Iran at US ang may problema, bakit may missile sa Gulf countries? Ang dahilan, maraming US military base sa Middle East at karamihan nito nasa Gulf region. May base sa Qatar, may base sa Bahrain, may base sa Kuwait, may base sa UAE at may cooperation din sa Saudi Arabia. Kaya kapag gumaganti ang Iran, ang target nila ay yung mga lugar kung saan may US presence. Kahit hindi kalaban ng Gulf countries, nadadamay sila dahil nandun ang base. Bakit may explosion sa mga city? Sa mga latest reports, may mga missile na pinaputok papunta sa military targets. Pero hindi lahat nahaharang ng air defense. Minsan nahaharang, minsan may debris na bumabagsak, minsan may explosion na naririnig sa city. Kaya may mga nakakita ng ilaw sa langit, may narinig na malakas na tunog, at may ibang lugar na nagsara ang airspace. Sa karamihan ng reports, ang target daw ay military site, pero minsan nadadamay ang paligid. Bakit delikado ito sa lahat ng OF? Delikado ang situation ngayon, lalo na sa mga OFW sa Middle East. Hindi dahil may giyera agad, kundi dahil kapag lumaki ang conflict, maraming pwedeng maapektuhan. Flights, trabaho, company operation, oil price, economy, visa, transfer, exit. Ang Middle East kasi, dito dumadaan ang malaking oil supply sa mundo ng buong world. Ano posibleng mangyari? Sana ngayon may tatlong possible na mangyari. Pwede huminto ang attacks, pwede magpatuloy pero limited lang. Pwede rin lumaki ang conflict sa buong region. Kaya ang ginagawa na ngayon ng maraming bansa, pinipigilan na lumala ang situation. And para sa mga OFW, ang importante ngayon, stay updated, makinig sa official announcement, at huwag basta maniwala sa fake news. General awareness lang ito base sa public news reports. Hindi ito official statement. Kung nasa Middle East ka ngayon, stay safe, stay alert, at sundin ang advisory ng country kung nasaan ka.